Kumusta naman mga kabyanan? Sa liwat nagabalik kita sa inyong tinion, sa inyong mga panimalay, kag sa inyo dira nga nagasunod sa aton. Ilabi na gid sa mga kauturan sa Ginoo, kabayan i-share nyo ini nga program no sa inyong mga hinigugma sa kabuhi. Ilabi na gid sa wala pa sang personal nga relasyon sa aton Ginoo, agud nga makilala nila ang matutuod nga pundasyon sa aton kaluwasan, ang matutuod nga pundasyon sang simbahan nga gintukod. Kabay nga inyo ini-share no kay tiamo ini atong talakayon sa sini nga mga tinion no ang ginahambal ni John sa aton nga text diri sa John chapter 20 verse 13-31 nga hambal ni John ginsulat niya ining iyang gospel agud nga ipakilala sa aton kag tuuhan naton si Kristo Jesus nga mo siya ang matutuod nga Kristo ang Misaya kag siya matutuod nga anak sang Dios kag paagi sa pagtuo sa iya maangkon naton ang kabuhi nga walay katapusan. Ti kay mo nang pinaka end goal sang aton kabuhi nya maangkon naton ang kaluwasan. Ti abyan ikaw ya kamatay subong ano ya ang goal mo sa kabuhi mo nga makilala mo lang ang Dios o kon makita mo matutuod nga grupo o kon handom mo nga maluwas. Kay ti amo gini ang pinaka importante sa tanan ang kaluwasan sa aton kalag. Nga daw wala ginatagaan sa maraming mga tao sang attention or consideration nga sako lang sa mga material kag physical nga bagay ang kalag wala gid nakahibalo sang iya padulungan. So mo nang reason kung nga may program kita kasubong sini and we're still here continuing agud lamang mapahayag sa imo ang katuyuan sang Dios. Kag si John, balikan naton diri kay ang focus ng aton nga series of studies sa sining aton program Study of the Word is actually no nga i-present sa inyo kung sino si Kristo Jesus. So amoy na ang katuyuan ni John, di ba sa agin basa naton sa John 20 verse 13-31 nga sila ni John madamo sang butang nga ginhimo ang Ginoo nga wala kuya ma-include sa sini nga libro pero ginsulat ko ini so arad ang reason no I wrote this sila ni John, agud niya magtuo ka nga si Kristo o kung si Jesus, amo ining Kristo, ining Jesus niya amon ginapakilala sa inyo, amo ni siya ang Christ, the Son of God, and that by believing you might have life through His name. Kaya amo man ni siya ang sabat ni Peter nga you are the Christ, the Son of the living God. Kag amo na siya sa ekspresyon o kung pagpahayag ni Pedro, gintukod sang Ginoo ang iya simbahan sa sinang kamatuoran. Hindi nga gintukod niya kay Peter, kung si Pedro nang pundasyon sa simbahan, ti mahuyang ini nga simbahan, kay ti patay naman si Pedro. So, ang pulong sa Ginoo among importante nga aton tun-an. So, sa sining series of studies, balik kita from the beginning sa book of John. So, John chapter 1, diri sa verse 1, kay ari diri ang pamahayag ni John, gani sang paghambal dito sa John chapter 20 verse 30 nga ang reason kung agin sulat niya iya nga gospel agud nga matuuhan naton si Kristo Jesus. So it's a sort of introducing who Jesus Christ sa pagkilala ni John. Nga among resulta sina nga kung kilalahon naton si Kristo nga anak sang Dios kag siya ang Misaya, maangkon naton ang kabuhi nga walay katapusan. So ara ang goal naton no, paano naton maangkon ang kabuhi nga walay katapusan kung wala ta makilala si Kristo Jesus. Sige kinanglan nga ipakilala, ipahayag kung si Apostol Pablo paano sila kabati kay wala sa nagwali. Paano nila matuuhan si Kristo Jesus kay wala nila makilala. Tibisan si Paul naghambal sina sa Romans chapter 10. How can they preach, if they are not being sent by the church? Kag paano makabati ni mga tao kung wala sang nagwali, paano sila makakilala? Tiyan mo na nga ma-resort na lang ka, masiling na lang ka nga, bahala na lang Ginoo mamili dira kay ang tao di man ka-decide. Ti ano pag-decide siya na matuod kay why kakilala? Amo nang reason kung nga ang si Apostol Juan naghatag sa iya kabuhi, no? Kag isulat niya ning gospel, kag kaupod sa ibang disciples, ginpahayag nila si Kristo Jesus. Kung na-notice nimo ang New Testament, ang center sa mensahe sa mga apostles kag sa mga sumulunod ni Kristo Jesus, amo si Jesus Christ. Kag dapat amo man nasubong sa aton subong tanan kita nga nagawali sa mayang balita. Ang sentro sa aton niya pagwali si Jesus Christ. We should be Christ-centered. Hindi tayo gani church-centered o religion-centered o self-centered naglain pagid. So kinanglan sa kay Kristo Jesus kita nakafocus kay amo ining deklarasyon sa aton
ni John. Ti siling diri ni John, nagsugod siya sa John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. So ilang duwa ka verse nga basa naton, no, amat-amaton talan, di naman ni maubos. Karon malipungan ta kung hasta pila ka oras na nga, hindi ta ni maubos ang Book of John. So isa-isahon ta lang, kag ang sa mind ta, no, nga makilala ta kung sino si Kristo Jesus. Ti diri yagin una ni John sa pagpahayag, nga sa ginsuguran amo ang pulong. Ang pulong kaupod sa Dios, kag ang pulong mismo Dios. Kag kasubong siya kung parehas siya sa Dios sa ginsuguran. So radran duha ka verse nga gin-introduce ni John sa aton sa iya pagsugod sa Book of John, siya pagkilala sa aton kung sino ining Word. Now, malaktod lang kita makadto kita sa verse 14. Kay dira ginhambal kung anong natabo sa sining word. So, verse 14, ano silindi sa verse 14? And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, klaro nga ang word diri nga gin-introduce ni John sa aton sa verse 1 is no other than the Lord Jesus Christ Himself. Jesus Christ is the living Word. Siya ang buhi nga pulong sang Dios. Ti ang Biblia ya written word niya, di ba? Ang nakasulat nga pulong sang Dios. But Christ, no, nga kaupod sang Dios, kung magbalik ka to sa verse 1, no, sa ginsuguran, silindra sa ginsuguran, John chapter 1 was the Word. So was kay ti sa past mo, no? Sa pagsugod sining kalibutan, kung diin man yan nagsugod, hindi nyo na ako papamangkota, kung di nagsugod, kung mo balo, ti ikaw, way ka mangguro ka balo, kung saan o nagsugod, di nagsugod. That's why nga may mga theory nga nagsugod kita sa Big Bang, ti na yan ni Darwin, o kung yan sang mga evolutionist nga theory, nga way gapati sa Dios nga ining kalibutan wala gin kriar sang Ginoo. Tino pa kada asa subong man sa Japon ka conclude kon ano ang missing link kag hindi man Japon ma-prove kay bisan ano nga mga teorya budlay kag gastuhan nila nga pangitaon lang kundi naghalin ang kalibutan to the point nga nagresort na nga naghalin ta sa amoeba, sa Big Bang, sa amo. Pero I think it's easier to believe. That is if you believe in God. That in the beginning, wherever or whenever it happened, ara ang pulong. So it means nga sa ginsuguran, ara na si Kristo Jesus. Kag, ang pulong si Kristo Jesus, kaupod sa Diyos. Diba? He was with God. And the Word Himself was God. So, amo lang hindi mabaton sa iban, kay dira klaro ginhambal ni John, nga ining pulong, Diyos. Diba? Kay the same was in the beginning with God. He is the same with God. Amo na ako magbalik ka sa Genesis chapter 1. In the beginning, God. Di ba? Ara ginahambal sa una-una nga libro sang Bible, Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God. Inang pulong nga God sa Hebrew is Elohim. Elohim, which is actually plural, no? So, hindi singular ang Ginoo. Huwag ko kasi linga damo ang Diyos, ha? Kundi ang word nga Elohim naghahambal sang three strong ones. Tatlo ka makagagahom. Separate ang ilang person. Nga karon nakilala naton sa Father, Son, and the Holy Spirit. Even the Holy Spirit was involved in creation. Di ba? The Spirit of God moved. Ginhambal nila. And Jesus Christ was there. And the Father. Amo ina nga ang meaning sang Elohim, three strong ones. Nadunduman niyo sa namatay si Lord Jesus Christ sa krus sa Kalbaryo, kag nahambal siya, my God, why hast thou forsaken me? Ang Griego nga word ra, o kung whatever language was that, is that, Eli, Eli, lama sabachthani. The word Eli is singular of Elohim. That's why wala maghambal si Lord Jesus Christ dira sa cross nga Elohim, Elohim lama sabachthani, kundi Eli because na-refer ina sa Father. That's why ang iyang translation sa English, Father, Father, why hast thou forsaken me? Sa Father siya nagapangamuyo. So,
Eli means singular, na refer sa Father. Elohim is plural. It means the three persons of the Trinity. Hindi man nga apat o lima, kundi amo na yung meaning sa word nga Elohim, three strong ones. Kag dirigin pahayag ni John sa aton nga si Kristo Jesus ara na even before the world began. Amo gani na nga diri sa Book of John naghambal si Lord Jesus Christ sa mga Hudiyo, before Abraham was I am. Ti ina nga claim para sa mga Hudiyo nga pamati, blasphemous ina nga claim para sa ila. Ang Ginoo, si Lord Jesus Christ is blasphemous. Gambal siya sang blasphemy kay gina equal yang iya self sa amay. Kapag sila niya, I and my Father are one. Di lang resultada kung basahon mo sa John chapter 10 nga ginbato sa mga Hudiyo kag ang pamangkot ni Lord Jesus Christ nga ginbato nyo ko. Tisiling sa mga Hudiyo, wala ta ka why ikaw ginbato sa kay bangod maayo ka nga tao kundi bangod nga isa ka manog pasipala nga gina-compare mo pariho mo ang imong kaugalingon sa Diyos because you're claiming that you are also God. Di kita mo? Klaro na naya sa time ni Lord Jesus Christ nga gina-claim niya nga siya God. Isa pa sa Mark chapter 2, sang ginpatawad sang Ginoo atong lupog, no? Kung may balatian nga tawo, kag ginpatawad ang iya sala, go my son and your sins are forgiven. Ano bala ang komentar sang mga Hudiyo, ng mga religyoso sa palibot? Nga mapatawad siya sa sala. Ang Diyos lang niya ang may gahom magpatawad. Di sila ni Christ niya, di nang masapos nga hambalong ko siya nga lakat kag hakwatang imo katridra kay ayaw ka na kag imo sala patawaron. I want to tell you sila niya sa mga Hudiyo nga the Son of Man has the power to forgive sins. So amo na, no? Ang introduction driya sa aton ni John nga ginakilala si Kristo Jesus nga Dios. Equal with God, He was there in eternity, He was with the Father and the Holy Spirit, and He Himself is God. Ang pamangkot nga importante nga gin-introduce ni John sa aton si Kristo Jesus nga Dios. Nauna, Mark chapter 2, nga kung hindi sa Dios, hindi sa kapatawad sa aton mga sala. Kung hindi sa Dios, hindi sa ka-perform miracle. Kung hindi sa Dios, no? Hindi siya pwede nga mangin mediator between God and man. Because kung mangin mediator ka, dapat nga Diyos ka, kag tawo man. Amo na nga ang teaching nga si Mary, mediatrix, hindi na pwede, kay si Mary, hindi Diyos. No? Kay hindi saya iloy sang Diyos. Iloy saya ni Jesus nga tawo. Amo nang isa ka confusing dira nga ginatudlo sang dakong reliyon nga si Mary is the mother of God. Wala ya mother ang Ginoo, di ba? Hindi lang maglain ng buot nyo, pero si Mary, mother lang na yan ni Jesus as human being. Buwan balon, si Mary hindi God. Si Jesus siya among makapatawad kay God saya, no? Kag karon matun-an pagid nato na sa lesson nato nga episode kung ano gid si Christ Jesus. Nga ginakilala naton siya nga Messiah, the only begotten Son of God. Kay bangod ang mga apostles nag-claim gid siya nga si Jesus Christ lang and through Him alone makaangkon kita sa kabuhing walay katapusan. So magabalik kita gyapon sa aton original text, kaya muna aton permi nga pagabasihan ang John chapter 20 verse 30 and 31. Sila ni John ginsulat ko ni agod nga magtuo ka nga ining Jesus nga ginaselebrar sa madamo kon Paskwa nga hindi man si Kristo ang focus. Amo ni siya ang Christ, amo ni siya ang chosen one, amo ni siya ginpadala sang amay iya bugtong nga anak. Kung tuuhan niyo siya, maangkon niyo ang kabuhi nga walay katapusan. So mga kabiyanan, amo na ang mensahe nga atong ginatun-an, ang pagpakilala sa inyo, pag I pray nga makilala mo si Jesus Christ. If you believe in the Father and believe in the Son, you will have eternal life. Amo na ang prayer ni Lord Jesus Christ sa John chapter 17. Ag amo man na ang comfort niya sa mga tumuluo. You believe in God, believe also in me. Sa manason nga kagyunan, magatuon kita liwat, no? Next episode na hanungod diri sa John chapter 1. God bless you all.